SPO1 Rance John Lloyd Villar. Isang matapang na pulis, walang inuurungang laban, may malasakit sa bayan, matinik sa babae dahil sa taglay ng kagwapuhan, mga malalaking buwaya ang kanyang bubuwagin sa trabaho na kanyang napiling paglingkuran. Aliana Marie Marquez, simpleng guro na nagtuturo sa pampublikong paaralan. Hindi naman talaga niya pangarap ang maging guro. Naging guro siya dahil sa tiyahin niyang matandang dalaga na dati ding isang guro na retirado na. Ang pangarap talaga niya ay maging isang beauty queen. Matalino naman siya, maganda at sexy. Yun nga lang, kapos siya sa height at medyo lagapak din sa behavior. Madalas siyang napapaaway sa totoong buhay man o sa social media, kaya madalas din siyang nawawarningan sa school. So, isang bagong kwento na naman po ang ating mapapakinggan. Bago po ang lahat, wag po natin kalimutan mag-like, share, subscribe at hit ang notification bell para sa paparating pang upload. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng bawat suntok ko sa punching bag sa buong sala. Pinagpapawisan na rin ako at buhay na rin ang dugo ko. Ilang malalakas na suntok pa ang binitawan ko pagkatapos ay hinubad ko na ang gloves at nag-push up naman. 5:30 pa lang ng umaga at 7:00 ang duty ko ngayon. Pagkatapos ng ika-20 push up ay tumayo na ako at muling umakyat sa ikalawang palapag ng bahay ko kung nasaan ang kwarto ko. Hinubad ko ang natitira kong saplot at hubot-hubad na pumasok ng banyo. Tumapat ako sa shower at binuksan ito. Pagkatapos kong mag-shower ay nag-ahit naman ako dahil medyo humahaba na ang bigote at balbas ko. Nang makontento ay lumabas na ako ng banyo at nagbihis na ng uniforme. Sinuot ko na rin ang combat shorts ko. Binitbit ko na ang Beretta 92 ko, wallet at syempre cellphone. Paglabas ng kwarto, dumiretso muna ako ng kusina para mag-almusal. Nilabas ko sa rep ang ulam na niluto kagabi ni Mang Esteng at ininit sa oven. Nagtimpla naman ako ng kape. Nakapagsaing na ako kanina sa rice cooker paggising ko. Sanay kasi ako na kanin ng umagahan para may lakas ako sa buong umaga. Lalo na sa nature ng trabaho ko, hindi pwede ang lalata-lata. Nang mainit na ang ulam ay nagsandok na ako ng kanin at kumain. Papasok ka na ba, Lloyd? Tanong ni Mang Esteng na nasa labas ng gate at nagwawalis na. Nakatira lang siya sa tabi ng bahay ko kasama ang asawa at sila na rin ang naging katiwala ko sa buhay. Oho, Mang Esteng, maaga ako ngayon sa checkpoint, sabi ko. O sige, ako na ang magbubukas ng gate, sabi niya at binitawan ang walis. Pumasok siya sa maliit na gate at binuksan na ang malaking gate. Pumasok naman ako sa pick-up truck ko at binuhay na ang makina. Inatras ko na ito palabas ng garahe. Alis na ho ako, Mang Esteng. Kayo na ho ang bahala sa bahay. Bilin ko. Walang problema, Lloyd, sabi niya at sumaludo pa. Sinarado ko naman ang bintana at pinausad na ang sasakyan. Marami ng tao sa labas, ang mga naglalakad at mga aligaga. Mga estudyante na papasok sa eskwela at mga tao na papasok naman sa trabaho. Ang bayan ng Inobensya ay sentro ng komersyo ng lalawigan. Kung ang San Agustin na pinakamalaking bayan sa buong lalawigan ay kilala sa taniman ng mga tubo na pag-aari ng mga alegre, ang San Carlos na kilala din sa taniman ng cacao farm na pag-aari ng kaibigan kong si Waze, ang Consolacion ay kilala naman sa mga bar hub at pasugalan. Ang Inobensya naman ang pinakasentro ng komersyo. Halos nandito na kasi lahat, iba't ibang bangko, ospital, town mall, mga eskwelahan, factory, fast food chains, restaurants, malaking pamilihan at kung ano-ano pa. At naglipana na rin ng iba't ibang krimen at iligal na gawain, sangkot pa ang ilang mga negosyante. 1 taon na lang naman ang ilalagi ko sa pulisya. Magre-retiro na ako sa susunod na taon. Tama ng ilang taon na pagsisilbi ko at natupad na rin ang pangarap kong maging pulis. Mga magulang ko naman ang tutulungan ko sa pagpapatakbo ng negosyo namin sa Manila na matagal na nilang inuungol sa akin. Wala naman kasing ibang magmamana ng negosyo namin kundi ako lang dahil nag-iisa lang akong anak.
May sarili din naman akong negosyo. May resort ako sa bayan ng Santo Tomas na dinadayo talaga ng mga turista. May 3 restaurant din ako at shares of stock sa kumpanya ng mga kaibigan ko. Talagang ang pagpupulis lang ang naging passion ko. Pagdating ko ng presinto ay naabutan ko ang mga kasama kong nagkakape. Mga panggabing shifts sila. "Good morning, Bilyar!" Bati nila sa akin. "Kape, boss!" Alok sa akin ng mga baguhang polis. Okay na, tapos na ako, salamat," sabi ko. At dumiretso na sa office ng chief para mag-report bago tumungo sa checkpoint. Kumatok ako sa makapal na pinto ng office ng chief bago ito buksan. "Ikaw pala, SPO1 Villar," bati sa akin ni PLTCOL Dominador, ang may edad ng hepe ng pulisya na kasalukuyang nagkakape. "Good morning, Chief," bati ko. "Maupo ka, Villar," aniya at minuwestra ang kamay sa upuan sa harapan ng table niya. Umupo naman ako. "Alam mo ba, nabalitaan na ni Colonel ang nangyaring engkwentro niyo kahapon sa grupo ni Bradley?" "Nako! Tuwang-tuwa si Colonel na nahuli na ang grupong iyon, bagamat may ilang nakatakas. Tuwang-tuwa siya lalo na sa'yo." Masiglang balita niya sa akin. Ang tinutukoy niyang Colonel ay si PCOL Edmund Bertrand, ang Police Provincial Officer na ninong ko. Nagkaroon kasi kami ng engkwentro kahapon sa grupo ni Bradley, ang notorious na gang sa buong lalawigan na talamak sa pagbebenta ng mga iligal na armas at droga. May nagtip kasi sa amin kahapon na may transaction daw na magaganap sa grupo ni Bradley at sa isang negosyante. Agad naman kaming nagsagawa ng isang entrapment operation sa pamumuno ko at doon na namin sila natimbok. Nahuli namin ang leader na si Bradley, ang negosyante at ang ilang mga tauhan, pero may ilang mga nakatakas at iyon ang tinutugis namin dahil may posibilidad na kikilos ulit sila, kaya nagpakalat ng checkpoint sa buong bayan. "Hindi lang naman ho ako ang kumilos, Chief. Kasama na rin ho ang iba," sabi ko. "Pero ikaw ang nagdala sa grupo, kaya job well done, Villar. Keep up the good work, Brad." Pati niya. At sinaladuhan ako. Tumayo naman ako ng tuwid at sumaludo din sa kanya. Kahit papaano ay natutuwa din ako sa natatanggap kong papuri mula sa mga nakakataas. May ilang bagay pa kaming pinag-usapan ng hepe bago ako nagpaalam na umalis para puntahan ng mga kasama sa checkpoint. "Hi, Lloyd!" Malambing na bati sa akin ni Julia na isang police staff sergeant nang makasalubong ko siya palabas ng presinto. May matamis siyang ngiti sa kanyang mapupulang labi at mapupungay ang mga matang nakatingin sa akin. Formal ang hitsura niya sa suot na asul na blusa na nakatakin hanggang sa tuhod na palda. Gayunpaman, ay hindi naman na rin naitago ang alindog niya na ilang beses ko na natikman. Morning, Julia." Formal kong bati sa kanya. "Alis ka na?" Nakangusong tanong niya at lumapit sa akin. Humawak pa siya sa dibdib ko at nilaro-laro ang butones ng camouflage uniform ko. Napangisi naman ako at magaan na hinawakan ng kamay niya at inaalis sa dibdib ko. Napasinmangot naman siya. "I need to go, Julia. Siguradong hinihintay na ako ng mga kasama ko sa checkpoint," sabi ko at nilampasan na siya. Pero hinawakan niya ang braso ko. Kunot noong nilingon ko siya. "Punta ko naman sa bahay ko mamaya. Halos 1 buwan ka nang hindi pumupunta sa bahay ko eh. Namimiss na kita," sabi niya sa nangaakit na boses at binaba ang tingin sa harap ng pantalon ko. Sabay dila at kagat-labi. Tinabla naman ako sa pangaakit niya. Mag-iisang buwan na nga na wala akong aksyon sa kama. Baka kalawangin na ako. Ngumisi ako. Fine. Sabay na tayong pumunta sa bahay mo mamaya," sabi ko. Yes! Tuwang-tuwa niya at lumambitin sa leeg ko sabay halik sa labi ko ng mariin. "Can't wait to suck your meaty snake tonight, babe." Naghihibong bulong niya sa akin bago bumitaw at bumalik na sa loob ng presinto. Nakarinig naman ako ng mga sipol. Nilingin ko ang mga ito. Mga kasamahan ko palang mga pulis na ang karamihan ay mga bata pa. "Iba ka talaga, boss! Lodi talaga!" Inisian ko lang sila at napailing-iling. Nakarinig naman ako ng isang pick-up truck. So, sumakay na ako sa aking pick-up truck. Napansin ko ang
bahagyang pamumukol ng harapan ng pantalon ko na apektado sa sinabi ni Julia kanina. Yari ka sa akin mamayang gabi, babae ka. Lulumpuhin kita. Mag-iisang taon nang may nangyayari sa amin ni Julia pero hindi naman kami. Pero alam ko namang may gusto siya sa akin. Attracted din naman ako sa kanya. Yun nga lang, hanggang sa kama lang. Pagdating ko ng checkpoint ay bumungad sa akin ang mahabang traffic. Iniisa-isa kasi ng mga kasama kong pulis ang bawat isang sasakyan na dumadaan, maging mga nakamotor o kahit mga nakapedicab para makasiguro at na wala talagang makakalusot. Sir, bati sa akin ng mga baguhang pulis at sumaludo pa. Sumaludo din ako sa kanila. Pare, bati din sa akin ng kasamahan at kumpare kong si SPO1 Elmore. Kamusta? May kahina-hinala na ba kayong nakita? Tanong ko. Wala pa pare. Malamang magtatago muna ang mga yun at magpapalamig, sabi niya. Pero mainam na rin yung maingat, baka malusutan tayo, sabi ko. Mangutang mo naman siya. Siya nga pala. Nagkayayaan kaming mag-inuman mamaya pagkatapos ng duty natin. Sama ka? Aya niya sa akin. Pas muna ako pare, may usapan kami ni Julia, sabi ko. At saka wala ako sa mood ngayong uminom. Gumisi siya. Iyon! Mukhang i-score ka na naman kay sexy ah. Sana all! Aniya. Gumisi ako. Hindi nalingid sa mga kasamahan ko ang closeness namin ni Julia. Ang akala pa nga ng iba ay girlfriend ko siya. Makasana all ka dyan. May asawa ka na, isumbong pa kita sa misis mo eh. Birong banda ako sa kanya. Kumhamot naman siya sa ulo. Joke lang, kay misis na lang ako magsasana all. Sabi niya. Naputol ang kwentuhan namin nang medyo nagkainitan na sa pagitan ng mga kasamahan kong pulis at mga motorista. Tumulong na kami ng pag-i-inspect. Ang mga saradong sasakyan ay pinabubuksan namin. Hingian din namin ng lisensya at ID. Mamang pulis, ang gwapo mo po. Pwede mo pa picture? Sabi ng isang dalagitang high school student na nasa loob ng school service na ini-inspection ko. Kunot noong tumingin ako sa kanya. Doon ko lang napansin na sa akin na pala nakatingin ang lahat ng estudyanteng nasa loob ng school service at tila mga kinikilig pa. Sige na, mamang pulis, pa-picture kami sa'yo tapos popost namin sa FB para instant sikat kayo. Sabi ng babaeng estudyante na papikit-pikit pa ng mata. Umisi ako. Next time na lang mga bata, malilate na kayo sa school, sabi ko at tinapik ng school service nila para pausarin. Narinig ko pa ang pangalan ng mga estudyante. Anyari dun pre? Tanong ni Elmore nang pausari na rin ang ini-inspection ng jeep. Mga estudyante lang na gustong magpa-picture, sabi ko. Ngumisi siya. Lakas talaga ng kamandag mo pare. Pati mga estudyante, patay na patay sa'yo, sabi niya. Gago! Sige na, mag-inspection ka na dyan, sabi ko at pinuntahan naman ang isang close bag. Bumibilis na ang daloy ng traffic dahil nagtulong-tulong na kami sa pag-inspect. Hinugot ko ang panyo sa bulsa ko at pinunasan ng pawis sa noo. Mag-aalas 7 pa lang ng umaga pero mainit na. Binalik ko na sa bulsa ang panyo nang biglang may kung anong malamig, malapot at mabaho ang sumaboy sa mukha ko. Kasabay nun ang pagharurot ng isang single na motor. Sinalat ko ng kamayang basa sa mukha ko. Nakita ko ang maitim-itim na putik na amoy burak. Umutang na. Malutong na mura ko at sinundan ng matilim na tingin ang papalayong single na motor. Boss, anyari sa'yo? Sinong may gawa niyan? Tanong ng baguhang pulis. Pero hindi ko siya pinansin at tumalikod. Tinungo ko ang nakaparada kong pick-up at mabilis na binuhay ang makina. Sabay pinasibad para habulin ng single na motor na tumimanamsik ng putik sa mukha ko. Paghubad ko ng saplot ko sa katawan ay agad na akong nagbuhos ng tubig. Napasigaw pa ako dahil sa lamig ng tubig. Aliana, ano ba yan? Ang ingay mo dyan! Saway sa akin ni Tia Binding sa labas ng pinto ng banyo. Pero imbes na to mahimik ay lalo pa akong napasigaw. Agad na akong nagsabon at nagkuskus ng katawan. Sinabay ko na rin ang pagsashampoo. Kailangan ko na kasing bilisan dahil malilate na naman ako. Yari na naman ako nito sa principal. Lumabas ako ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya at nakabalon-bon ng tuwalya sa ulo. Kaming dalawa lang naman ni Tia Meding ang nandito sa bahay kaya walang problema.
Ko, talagang bata ka. Anong oras na? Malilate ka na naman. Guro ka pa man din. Dapat ikaw ang maging ehemplo ng mga estudyante mo. Sermon ni Tia Meding na nagwawali sa sala. Nalate kasi ako ng gising, Tia Katwiran ko. Habang tinutuyo na ang buhok ng tuwalya. Nalate ka ng gising dahil nagpuyat kayo ng pinsan mo. Kakapanood ng pageant na yan. Ang ingay-ingay nyo pa kagabi. Ngumuso ako. Minsan lang naman, Tia. Grand finals na kasi kagabi. Saka sinusubaybayan namin yon ni Benjamin sa social media. Pre-pageant pa lang. Alam mo ba, Tiang, kung sino ang nanalo? From the land of the frill of the Orient Seas, Philippines! Sabi ko, at ginaya pang introduksyon ng pambato ng Pilipinas sa International Beauty Pageant. Wala akong pakialam. Hala, magbihis ka na at talagang malilate ka na ng tuluyan. Tabay sa akin ni Tiang. Mas lalong nang haba ang uso ko. Opo, Tiang, magbibihis na, sabi ko. At pumasok na ng kwarto. Ang killjoy talaga ng Tiang Meding. Kahit kailan, dinampot ko ang bote ng lotion at nagpahid na sa katawan. Sinaksak ko ang blower at mabilisan na tinuyo ang buhok sa harap ng salamin. Mabuti na lang, hindi ako ay bagin. Kahit madalas ako magpuyat. 5 oras lang ang tulog ko kagabi dahil nga nanood kami ng pinsan kong bakling ng beauty pageant sa YouTube. Pero sulit naman dahil nanalo ang Pilipinas. Another crown for the Philippines na naman. Bumunong hininga ako habang nakatingin sa sarili sa salamin. Hinayang na hinayang talaga ako sa sarili ko. Pangarap ko rin talagang maging beauty queen Bata pa lang ako, sumasali na ako sa mga beauty contest sa eskwelahan at lagi naman akong nananalo. Buhay pa ang nanay at tatay ko noon at talagang suportado nila ako. Pero noong mag-college na ako, lagi na lang akong runner-up. First runner-up lang ang nakukuha kong pinakamataas na placement. Sa mga national pageant naman, screening pa lang, hindi na ako pinapalad. Hindi dahil sa pangit ako Walang katawan at walang utak, kundi dahil sa kapos ako ng height. 5'4" lang kasi ang height ko. Ang requirement na height at least 5'5". Kaya lagi akong ligwak. Sayang nga daw, sabi ng pinsan kong bakla at ilang mga kakilala ko dati. Dahil malakas daw ang laban ko kung sakali. Sa kanila na mismo nang galing na maganda ako sexy, at maganda ang communication skills. Kamukha ko nga daw ang isang beauty queen na si Antonia Porcilde. Mas sexy version nga lang daw ako at maliit. Siguro nga, sa pagtuturo talaga ang tadhana ko. Hindi ko naman talaga pangarap maging guro, pero yun ang gusto ni Tiang para sa akin. Wala naman akong magagawa dahil siya ang nagpapaaral sa akin noon. At nagugustuhan ko na rin naman ang pagtuturo sa mga makukulit na bata. Tiang, alis na po ako. Paalam ko kay Tia Meding na nakikipaghuntahan na sa kapitbahay namin habang nagwawalis. Sinuot ko na ang helmet ko at sinabit ang shoulder bag sa hook ng motor. Sumampa na ako sa motor at sinuksok na ang susi at binuhay ang makina. O sige, mag-iingat ka sa pagmumotor. Bili niya sa akin. Opo, sabi ko. At nilabas na sa maliit naming garahe ang motor at pinaharurot na. Bumusina pa ako sa tapat ng salon ni Benjamin na sarado pa. Malamang itulog pa siya. Mas binilisan ko pa ang patakbo ng motor ko dahil baka maabutan na ako ng bell. Late ako noong isang araw at hindi na dapat ako malate ngayon dahil mapuputokan na naman ako ng principal namin na may sanib na si Miss Miller. Ay shit! But may checkpoint! Mahinang usal ko at nagminor ng patakbo ng motor nang malapit na ako sa checkpoint. Kinabahan ako nang makitang tinitingnan ng mga pulis na nakatalaga ang mga lisensya at ID. Naku, paktay. Student permit pa lang ang meron ako at paso pa. Paano yan? Lampasan ko na lang kaya. Kunwari, hindi ko sila nakita. Pero malamang hahabulin nila ako Di ganun din, napasama pa. Napakamot ako sa ulo. Bakit kasi ngayon pa nagka-checkpoint? Lumapit sa akin ang isang medyo bata pang pulis na naka-camouflage na uniform at pinatabi ang motor ko sa gilid ng kalsada na sinunod ko naman. Sa tansya ko ay hindi nalalayo ang edad namin. Ngumiti siya sa akin. Matamis ko din siyang ngititian. Good morning, ma'am.
Baka po pwedeng makita ang lisensya at ID nyo. Magaling na sabi niya na titig sa mukha at ngiti-ngiti. Alam ko na yung mga ganyang tingin at ngiti. Ano pa? Di na starstruck sa beauty ko. Oh sure, sabi ko sa pinasiglang boses at kinuha sa bagang wallet ko at dinukot ang isang valid kong ID at pasong student permit at inabot sa kanya. Pero sinadya akong ipaibabaw ang ID ko at yun ang una niyang tiningnan ng medyo matagal. Nang akmang titingnan na niya ang student permit ko ay kinuha ko ang atensyon niya. Sir, anong meron? Bakit may checkpoint? Kunwaring concerned citizen na usisa ko. Nagkaroon po kasi ng entrapment operation kahapon. Ang kapulisan ma'am sa isang grupo or sa isang gang na grupo. So, ang nangyayari ngayon, kailangan naming magsagawa ng checkpoint. Ilang mga tauhan at kasabwat ang nahuli po namin at saka mismong leader. Pero may ilan pong mga tauhan na nakatakas at sila po ang mga tinutugis namin kaya pasensya na po sa abala, pasensyosong paliwanag naman niya. Naku po, ganun ba? Nakakabahala nga iyan. Mabuti at nahuli nyo ang leader at mga kasabwat. Sana mahuli nyo na rin ang iba pa, sabi ko. Yun nga po ang pinagsusumikapan namin, ma'am, para wala na mga inosente pa ang madamay sa masama nilang gawain. Tumangutango ako bilang pagsang-ayon. Tama ka dyan, sir. Ano nga po ang pangalan nyo? Tanong ko at nilapit ang muka sa may bandang dibdib niya. May naka-embroid na pangalan niya na kunwari ay di ko nababasa. Bahagya naman siyang nataranta. I'm SPO1 Jeffrey Dumaing, ma'am. Medyo nauutal pa, napakilala niya. At bahagya pang namumula ang muka. SPO1 Jeffrey Dumaing. Sambit ko sa pangalan niya. Sa pinalambing na boses. Mas lalo tuloy na mula mukha niya at napakamot pa sa ulo. Lihim naman akong napangisi. Tumikhim ako. Yun nga po, SPO1 Jeffrey. Tama kayo sa sinabi nyo kanina. Dapat mahuli ang mga yun para wala nang madamay na iba at hindi na pamarisan pa. Mabuti na lang talaga at may mga mababait at may malasakit na mga pulis na tulad nyo dito sa bayan ng Inobensya. Saludong-saludod po ako sa inyo. Sana wag po kayong magsawang magmalasakit sa mga mamamayan. Naku, salamat po ma'am sa pagtitiwala. Ani niya, nangiti-ngiti at nahihiya pa. SPO1 Dumaing, hindi pa ba tapos yan? Tawag ng isang pulis na mukhang mas mataas sa kanya. Tapos na po sir, sagot niya at bumaling sa akin. Ma'am, eto na po pala ang ID at student's license nyo. Pasensya na po sa abala, ingat po kayo sa pagbumotor. Mabait na sabi niya. Ngiting-ngiting binalik ko naman ang ID at student permit ko sa bag. Thank you, SPO1 Jeffrey Dumaing, sabi ko sa malambing na boses. Ngiti at saludo lang ang pinigay niya sa akin at ininspeksyon naman ang mga kasunod kong nakamotor din. Yes! Success! Sinilip ko ang oras sa relo. May 15 minuto pa ako. Kailangan ko ng bilisan. Pinausad ko na ang motor ko at nang makalampas sa checkpoint ay pinaharurot ko na ito. Napamura pa ako dahil may nadaanan akong lubak. Ngunit hindi pa ako masyadong nakakalayo sa checkpoint ay may humarang sa aking isang itim na pick-up truck. Agad ako nagpreno. Halos 1 metro na lang ang pagitan ng motor ko at ng pick-up truck. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pero lalo pa yung lumakas ng bumukas ang pinto ng pick-up truck at bumaba ang isang matangkad na lalaki na malaki ang pangangatawan. Nakasuot siya ng camouflage na uniforme pero napangiwi ako nang makita ang mukha niya. May itim na putik. Umiigting ang mga panga niya na tila ng gagalaiti. You! Matalimang tingin na tinuro niya ako. Mabilis ko namang itinaas ang 2 kamay na tila sumusuko. Napalunok ako habang tumatahib sa kaba ang dibdib ko. Nakataas ang kamay ko habang nakatingala sa kapreng pulis na nasa harapan ko na galit na galit. Bakit? Anong ginawa ko? Diba okay na ako? You! Matigas at malaki ang boses na sambit niya habang matalim pa rin ang tingin sa akin. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Yes, sir? Ano pong problema? Nauutal na tanong ko. Problema? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang ginawa mo kanina? Asik niya sa akin.
Nag-iigtingan ng panga niya at lumalaki ang butas ng matangos na ilong. Ginawa ko? Ano pong ginawa ko? Inosenteng tanong ko. Wala naman ako nakikitang problema dahil lusot na ako kanina sa isang pulis. Ang nakikita ko lang ay ang maitim na putik sa mukha niya na medyo masangsang ang amoy. Napasinghap ako at nanlaki ang mga mata, sabay tuptop sa bibig. Teka, kaya ba niya ako hinabol dahil sa putik niya sa mukha na mukhang tinalsikan ng dumaang sasakyan? Oo nga pala, kanina may nadaanan akong lubak na may tubig. Hindi ko lang pinansin dahil nagmamadali ako. Muli ako napasinghap. Ako po ba ang may gawa niyan, sir? Nakangiwing tanong ko. Malutong siyang nagmura at namaywang. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Nakaka-intimidate pa ang itsura niya. Sino ba naman ang hindi? Ang laking tao niya at nakakatakot pa. Hindi nga yata lalampas sa balikat niya ang height ko eh. Sino pa ba? Kaya nga kita hinahabol, di ba? Gali pa rin sabi niya. Nangiwi ako. Sa taranta ko ay binuksan ko ang shoulder bag ko at kinuha ang isang pack ng wipes. Bumaba ako ng motor at tarantang pinunasan ng wipes ang mukha niya. Sorry po sir, hindi ko po sinasadya. Nagmamadali po kasi ako dahil malilate na ako sa klase ko. Sorry po talaga. Bahagyang napaawang labi ko nang malinisan ko na ang mukha niya at lumambad sa akin ang malinaw na mukha niya. Punyemas, ang gwapong kapre pala ng pulis na to. Makapalang kilay, mahaba ang pilik na biniyagan ng tsokolating mata. Matangos na ilong, manipis na mamula-mulang labi na mariing nakalapat. Siya na ang pinakagwapong pulis na nakita ko sa buong buhay ko. Ay mali, pinakagwapong lalaki pala. Lisensya miss. Biglang sabi niya na matiin ang tingin sa akin. Napahinto tuloy ako sa pagpupunas ng mukha niya. Po? Parang binging tanong ko. Sabi ko, lisensya. Akin na lisensya mo. Ulit niya. Hinawakan pa niya ang kamay kong may hawak na wipes at inalis sa mukha niya. Naiwan tuloy na nakabitin sa ere ang kamay ko. Doon ko lang din napansin na nakatingin na pala sa amin ng mga taong dumadaan, pati mga kasamahan niyang pulis. Nag-iingit ang pisngi at nahihiya agad akong binaba ang kamay. Miss, lisensya mo akin na. Untang ulit ng gwapong pulis sa akin. Lisensya? Anin niyo po ang lisensya ko? Tanong ko. Muli akong sinipa ng kaba at tila doon lang nag-sink in sa akin ang lahat. Sir, wala po akong lisensya. Student permit lang po ang meron ako. Pangiwing ngiti na sabi ko. Patay. Paano ko ba lulusatan to? Sa itsura pa naman niya, mukhang hindi madaling bulahin. At halatang mas mataas ang ranggo niya kaysa sa ibang mga kasamahan. SPO1 Villar ang nakasulat sa dibdib niya. Apelyido pa lang, gwapo na. Kahit na, patingin ako pati ID mo. Giit pa rin niya. Sir, natingnan na po kanina ng kasama niyong polis. Okay po ako, palusot ko. Sana, agatin niya. Gumisi siya, wala akong pakialam. Patingin pa rin ako. Pero sir, natingnan na nga kanina ng kasamahan niyo. Okay po ako, kahit tanungin niyo pa po siya. Kung okay ka naman pala, hindi ka matatakot na ipakita sa akin. Akin na student permit. Sir, nagmamadali po talaga ako eh. Malilate na po ako. Tiningnan ko pa ang oras sa relo. Nanlaki ang mata ko. Shit! Mag-aalas 7 na! Sir, kailangan ko na po talagang umalis. Sabi ko at dali-daling bumalik sa motor. Binalik ko sa shoulder bag ang wipes at binuhay na ang makina. Pero, mabilis na hinarang ng mamang pulis. Hindi ka makakaalis hanggat hindi mo pinapakita ang student permit mo. Halatang naiinis na sabi niya. Sir naman, malilate na talaga ako. Next time na lang. Gusto niyo po puntahan ko pa kayo sa presinto niyo eh. Saka, nakakaabala na tayo oh. Sabi ko at nilingon ng ilang motoristang lumiliko na lang dahil nakaharang kami sa daan. Kaya nga, ipakita mo na ang student permit mo para makaalis ka na at hindi na tayong makaabala. Alam mo bang may tinutugis kaming mga kriminal? Kapag hindi mo pinakita ang student permit mo, ituturong ka rin naming suspect at i-detain sa presinto. Gusto mo ba yon? Banta niya sa akin na ikinasinghap ko at mukhang hindi talaga siya nagbibiro.
Mabilis akong umiling-iling, ngumisi siya. So, akin na, para matapos na to, pati ID mo. Aniya, at inilahad ang aking kamay.